O Diyos, banal at makapangyarihan ka sa lahat, inilalapit po namin sa iyo ang pangangaral ng iyong mga banal na salita sa umagang ito. Na iyong pag-apuyin ang aming mga puso. At kami po ay iyong puspusin ng iyong banal na espiritu. Baguhin mo ang aming mga pag-iisip at ang aming mga damdamin tungkol sa iyo. Na kami maging matapat, kami maging matatag, at higit sa lahat mapagtiwala sa iyo palagi. Nawa ang aming pangangailangan sa iyo ang magbukal sa aming puso ng kabigatan para sa kaligtasan ng iba at sa pagtibay ng iba, sapagkat kung paanong kami nangangailangan sa iyo at kami ay hindi mo pinababayaan, ganoon din naman ang mga tao, Panginoon, ay nangangailangan din sa iyo. At nangangailangang may magdala sa kanila ng salita mo. Nangangailangang mayroong magpakita ng patotoo. May nangangailangan na may iglesia na magpapastol sa kanila. Kaya sa umagang ito, pinasasalamatan ka namin sapagkat kami po ay iyong kinatagpo. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan at patatagin mo ang aming pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa sa umagang ito ay ang doktrina ng Panginoong Jesucristo patungkol sa pakikitungo sa kapwa. Patungkol sa pakikitungo sa kapwa. Mula sa chapter 5, verse 21 hanggang 43 ng Matthew, itinuwid ng Panginoong Jesucristo ang mga maling pagkaunawa ng mga Hudyo sa kautusan ng Diyos. Bagamat sila'y masugid sa pag-aaral ng kautusan, ang kanilang interpretasyon ay nagmumula lamang sa mga tradisyon at hindi talaga nila nasusunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga utos. Sa pagpapatuloy naman sa chapter 6, verse 1 hanggang verse 34, itinuwid ng ating Panginoong Jesucristo ang mga maling paglilingkod sa Diyos, ang mga mapagpaimbabaw na gawain sa pagbibigay, sa pananalangin, at ang pananampalataya sa Diyos na may pagkabalisa sa mga pang-araw-araw na pangangailangan dahil sa maling pagkaunawa kung ano ang makalangit na kayamanan na hindi kumukupas, kabaliktaran sa mga kayamanan sa sanlibutan na may katapusan. Sinabi na ng Panginoon noong una sa 5:17 ng Matthew, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang chapter 5 hanggang chapter 6 ng Sermon of the Mount ay sumasalamin sa pinakadakilang kautusan na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Kung kaya't ang mga kautusan ng Diyos ay laging sinusunod una sa lahat mula sa puso at ng buong kaluluwa mo. Kung kaya't ang buong pagkatao ay dapat ipinasasakop sa Diyos at ng buong pag-iisip mo. Napaka-importante ang motibo ng layunin at kung ano ang pag-asa sa likod ng lahat ng ating ipinapakitang paglilingkod. Yan ang pangunahin sa lahat ng utos. Mateo 22:37, Matthew 22:37. Ngayon naman ay dadako tayo sa panibagong bahagi sa chapter 7 verse 1.
Sa pagpapatuloy natin sa exposition ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang dako ng ating babasahin ay sa verse 1 hanggang sa verse 12. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na iyong isusukat ay susukating kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayo'y makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Huwag niyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni hagis man ang inyong perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang paa at magbalik at kayo'y lapain. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kaya nga, ang lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Sa binasa natin, malinaw na ipinahihiwatig ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang doktrina ay may dimension patungkol sa pakikitungo sa kapwa. Lalong-lalo na doon sa mga nagkakamali at mga hindi tatanggap ng kanyang aral. Bagamat sa chapter 5 hanggang chapter 6 ay meron na siyang mga binanggit na aplikasyon, kagaya halimbawa ng kanyang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa sa chapter 5 verse 43, ay iniutos niya ito bilang aplikasyon sa tuwid na pagkaunawa sa kautusan at pagkakilala sa Diyos Ama. Mapapansin natin ito sa huling talata. Dito sa verse 12 na binasa natin, kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyong gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Kung mapapansin natin, meron niyang pagkakahawig doon sa binasa natin na kanina sa 5:17 na naparito sa Jesucristo para tuparin ang mga kautusan at ang mga propeta. Yan ay bumubuo ng isang bahagi. Kaya pagkatapos dito sa verse 12, sa verse 13 hanggang dito sa verse 29, ang tinutukoy na natin dito ay pagtugon sa mga doktrina ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya't nandito na tayo sa huling bahagi. Ang talata na 7:12 ay praktikal na aplikasyon ng ikalawang dakilang utos. Anong sinasabi? Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, kasama ang unang utos ng pag-ibig sa Diyos, dito na uuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Chapter 22, verse 39 hanggang 40. Sapagkat lahat tayo naghahangad ng pagmamahal. Hindi natin papangarapin na may gumawa sa atin ng masama. Lahat tayo ay naghahanap ng seguridad. Lahat tayo ay natatakot masaktan. Hindi natin nanaisin
na gumawa ang kapwa natin ng ikasisira natin. At lalong kung nakikilala mo ang Diyos, hindi mo gugustuhin na gagawan ka ng masama ng Diyos. May mga Kristiyano na marang nanghahamon pa sa Diyos. Na parang nagsasabi ba, paluin mo ko, O Diyos. Kung nakikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ka magmamalaki sa Kanya. Matatakot ka sa Kanya. Hindi mo gugustuhin na maging kaaway ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga nagsasalita ng gano'n ay mga ignorante lamang at hindi nakakaunawa kung anong kayang gawin ng Diyos. Kaya nga't iibigin natin ang ating kapwa. Kaya nga't iibigin natin ang Diyos. Sapagkat tayo rin ay nangangailangan ng pagmamahal. Yan ang sinasabi ng chapter 7 verse 12. Sa liwanag ng ikalawang dakilang utos na iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawa ang maaaring maging aplikasyon ng mga doktrina ng Panginoong Jesucristo. Paano mo ipapakita sa iba ang doktrina na natutunan mo sa Panginoon? Dalawa ang maaaring maging aplikasyon nito. Una, natuto ka ng doktrina sa Panginoon para ituro sa iba. Pangalawa, natuto ka ng doktrina para ikaw mismo ay ipamuhay mo ito at sundin mo ito. Sa gayon, sa paggawa mo ng mabuti, makikinabang ang iba sa pagkatuto mo ng iyong doktrina. Kagaya ng sinasabi ni Santiago, natuto tayo ng pananampalataya upang sa ganon ipamuhay natin ang pananampalataya. At dito natin mababalangkas yung verse 1 hanggang verse 12. Una, ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ay dapat ituro sa iba. Ang pagtuturo sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoong Hesukristo ay bahagi ng pagdidisipulo. Sa 28:20 ng Mateo, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Sa unang iglesia, napaka-importante ng pagtuturo sa isa't isa, ng pagpapaalalahanan sa isa't isa, ng pagsaway sa isa't isa. Lalong-lalo na sa panahon noon ng banal na kasulatan na hindi pa naisusulat, kailangan ng mga tao na personal na nakapakinig sa mensahe ng Panginoon ay magbantay sa mga doktrina at sa mga paglilingkod ng iglesia. Subalit, paano ito dapat ituro? Una, sa pagtuturo ng doktrina ng Panginoong Jesucristo, magturo sa iba ng ayon sa kanyang katuwiran at walang pagpapaimbabaw. Pansinin natin kung bakit ginagamit ko yung salitang pagtuturo. Sinabi sa chapter 7 verse 1, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Maraming bagay patungkol sa paghatol sa kapatiran ang naipangaral na sa atin mula sa sulat ni Santiago. Pero titignan natin dito yung salitang paghatol mula sa pinakasimpleng pakahulugan ng salita na doon naman din galing ang Griego neto. Na ito ay nangangahulugan ng pagsisiyasat ng tama at mali. Yan ang paghatol. O pwede rin nating sabihin na ito ay may kinalaman sa pagtuturo o pangangaral patungkol sa parusa ng Diyos at pagpapatibay sa kung ano ang tama at pagsansala sa kung ano ang mali, kagaya halimbawa ng pagkagamit sa Hebreo 11:7, Hebrews 11:7, sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan.
na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan, katakrino, at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Anong ginawa ni Noe? Hinatulan niya ang sanlibutan. So ang ibig sabihin ng salitang paghatol ay paglalantad ng kung ano ang mali para ituwid at tama, para panindigan, at kung ano ang tama, yun ang dapat panghawakan at yun ang dapat gawin. Alam natin sa banal na kasulatan, may mga pagkakataong ipinag-utos ng Panginoong Diyos sa iglesia na dapat niyang hatulan ang kanyang sarili. Dapat niyang hatulan ang mga makasalanan sa loob ng iglesia. Kaya nga siya nagsasagawa ng disiplina. Lalong-lalo na kung ang profesyon ng pananampalataya ay hindi umaakma sa pagkilos. At ang halimbawa nito ay sa 1 Corinthians chapter 5, verse 12 hanggang 13. First Corinthians 5, verse 12. So, tignan mo dito. Verse 11. Sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw o palaaway, mga manglalasing, mga manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Kayo na sinasabi yan. Doon sa mga nagpapakilalang kapatid na ganito ang pamumuhay. Verse 12, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Bakit ko pupunahin ang mga pamumuhay ng mga taong wala sa Diyos? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa mga nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So dyan sa talatang yan, kailangan ng iglesia humatol. Kailangan niyang magtuwid, kailangan niyang magdisiplina. Subalit ano ang sinasabi ng Panginoon dito na huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan? Tumutukoy ito sa paghatol o sa pagsisiyasat ng tama o mali o pagtutuwid mula sa personal na pananaw ng tao. Tandaan natin, mula sa chapter 5 ng Matthew, paulit-ulit na tinuwid ng Panginoon yung kanilang maling pagkaintindi sa mga kautusan ng Diyos. Na imbis na maging batayan ng kanilang pagtuturo at ng kanilang pagtutuwid sa kanilang kapwa ay ang katwiran ng Diyos ay ginagawa nilang galing sa tradisyon, galing sa kanilang sariling mga preferensya, lalo na kung ang mga tagapagturo ay may pansariling masamang hangarin, ay nagiging problema ang batayan nila ng tama at mali na itinuutos nila sa mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo sa John chapter 7 verse 24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Hindi dapat tayo humuhusga na kung ano ang tama o mali, na ang ginagawa lamang nating batayan ay ang ating sariling pananaw kung ano ang tama at mali. At yan ang sinabi ng Panginoon, huwag kang humatol sapagkat hahatulang ka rin. Sawayin mo at ituwid mo ang iyong kapatid ayon sa katuwiran. Hindi sa katuwiran mo, hindi sa karanasan mo, kung hindi ayon sa tuwid na pangangatwiran ni Kristo na ipinangaral niya sa chapter 5 ng Matthew hanggang sa matapos ito sa chapter 7.
At ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ang katuwirang pinagbabatayan sa kaharian ng Diyos. Sinabi niya, kung ang inyong katuwiran na hindi lalagpas sa katuwiran ng mga Pariseyo na mapagpaimbabaw, pakitang tao, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang sinabi. Sapagkat dapat natin itong tandaan, sa verse 2, 7:2 ng Matthew, sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Isang katuwiran lang ang papasa sa harapan ng Diyos, at yan ang katuwiran ng Diyos. Diba? Isipin, kung hahatulan mo ang iyong kapwa gamit ang hatol ng Diyos, katuwiran ng Diyos. Kung sinasabi kong mali ka dyan, kapatid, ay mali naman talaga yun ayon sa banal na kasulatan. Humarap tayo sa Diyos ngayon, dalawa. Tignan natin kung sino hahatulan ng Diyos. Pero kung ang problema ay ganito, pupunahin natin ang mali ng ating kapwa. Ayon lang sa sarili mong pag-iisip, ayon lang sa preferensya mo, ayon lang sa kung anong gusto mo, ayon lang sa kung ayaw mong makita, gusto mong makita. Ayon lang sa panlabas, ayon sa pagtatangi mo, kagaya ng sinasabi ni Santiago sa James chapter 2, sa pagtatangi. Tandaan natin, nahahatulan tayo ng Diyos. At kung paano natin tinrato ang ating mga kapatid, ganyan din tayo itatrato ng Diyos. Ang pagtuturo at ang pagtutuwid sa iba ay dapat nagmumula sa personal na pagsunod sa mga doktrina ng Panginoong Hesukristo. Anong sabi niya sa verse 3? Bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Na hindi mo pinapansin ang tahilan o biga na nasa iyong mata. O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mo kung alisin ko ang puwing sa mata mo. Narito, ang tahilan sa iyong sariling mata. At sinabi ng Panginoon, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna yung nakaharang sa mata mo. At kung gayo'y makikita mo ng malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. So nakita mo dyan, hindi ipinagbabawal ng Panginoon yung pagtutuwid sa kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon, kung magtutuwid ka sa kapatid mo, sasabihin mo sa kapatid mo, kapatid, ito ang tama. Ito ang kalooban ng Diyos at ito ang hindi kalooban ng Diyos. Sisiguraduhin mo muna na ikaw mismo sinusunod mo ang doktrina ni Kristo. Hindi pinagbabawal ng Panginoon ang moral discernment. Kailangan natin sa iglesia ang moral discernment. Baka mamaya naglalaro na ang diablo rito sa loob, wala pang sumasaway. Kailangan natin ganyan sa isa't isa, na magsalitaan tayo ng katotohanan sa pag-ibig. Kaya lang, ayaw ng Panginoon na saway ka ng sayaw-saway, mapagpaimbabaw ka. At mapagmataas ka sa iyong paghatol na hindi ka nagsisimula sa iyong sariling pagsisisi. Itinutuwid mo ang pagkakamali ng iba samantalang nakakalimutan mo marami ka pang pagkakamali na hindi mo inaayos. At yan ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang humatol nang hindi ka mahatulan. Ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ay una sa lahat ibinigay sa atin. Hindi upang magkaroon tayo ng dahilan para mamuna lang sa kapwa. Kundi una sa lahat upang siyasatin natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kung ang ating puso ba ay nandoon sa sinasabi ni Kristo, kung tayo ba'y naglilingkod sa Diyos o sa kayamanan, tayo ba'y nag-iimbot, tayo ba'y nangangalunya sa puso, o tayo ba'y naghahandog na may problema tayo sa ating kapatid, lahat ng yan ay pinaksa sa atin ng Panginoon mula sa chapter 5.
Sa ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay, tayo ba'y tinuturuan na maging maamo sa Espiritu, maging mapagpakumbaba? Tayo ba'y nahahapis alang-alang sa katuwiran? Tayo ba'y maamo? Tayo ba'y nagugutom at nauuhaw alang-alang sa katuwiran ng Diyos? Tayo ba'y mahabagin? Tayo ba'y nagsisiyasat ng puso araw-araw sa pag-asa na isang araw makikita natin ang Diyos? Tayo ba'y kabilang sa mga mapapalad sa kaharian ng Diyos? Yan ang dahilan kung bakit itinuturo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang doktrina. Ang tunay na taga-akay ng tao ay lubos na nakakaalam na siya muna ay may dapat, siya muna ang may obligasyon na sumunod sa landas na kanyang itinuturo sa iba. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa pagdidisipulo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong tagapamalakaya ng tao. Ang pagiging tagapamalakaya ng tao ay nagmumula sa pagsunod kay Kristo. Kung mayroon tayong pagkukulang sa ating pagganap sa kalooban ng Diyos, ay binibigyan tayo ng Panginoon na ayusin natin ito sa harapan ng Diyos. At buuin natin ang ating mga patotoo sa harapan ng iglesia. Ang ating patotoo sa harapan ng mga taong hindi sumasampalataya. Upang sa ganoon maging epektibo tayo na maging tagapagpalinaw ng mata ng iba. Anong sinasabi ng kasabihan? Mag-aakay ba ng bulag ang kapwa bulag? Pareha silang mahuhulog sa hukay. Kaya sinabi ng Panginoon sa 5:19, ang sino mang sumuway sa kaliit-liitan ng mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Maalala natin, sa exposition sa James, ay sumulat din si Santiago ng ganito, James 3:1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalaman tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Kahit si Apostol Pablo ay sumulat din patungkol sa pangangailangan ng personal na disiplina na kailangan ito para magturo sa iba. Sa chapter 9, verse 25 ng 1 Corinthians, hanggang sa matapos, sinabi niya, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan, sa mga sports, ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Siguro maaalala ninyo na kapag mga boksingero natin may malalaking laban, tinetelevise yung kanilang training, mahirap ang kanilang training at ang kanilang diet. Kapag sila may laban at naghahangad sila ng tagumpay, hindi pwedeng yung gusto nilang gagawin nila, hindi pwedeng yung gusto nilang kakainin nila, kailangan nilang sumunod sa isang mahigpit na pagsasanay. Kailangan nilang maging mapagpigil sa lahat ng mga bagay. At sinabi niya, ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng mga putong na may pagkasira. Ngunit tayo mga Kristiyano, anong hangarin natin? Walang pagkasira. Kung magpipigil man tayo ng ating sarili, sapagkat meron tayong inaasam-asam na higit sa mga bagay sa daigdig na ito. Kaya anong ginawa ni Apostol Pablo sa pagpapatuloy ng ating binabasa? Kaya ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking sarili. O sa madaling salita, dinidisiplina ko ang aking sarili at aking sinusupil, aking pinasusunod. Mahirap magpasunod sa iba pag hindi mo kayang pasunurin ang sarili mo una sa lahat.
Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin ay itakwil. At yun ang sinasabi sa verse 27. Anong naalala natin dito sa sinasabi ni Apostol Pablo? Hindi ba naalala natin dito ang sinasabi ng Panginoon na kayo ang asin ng lupa? Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang itong kabuluhan, kundi itatapon na lang sa labas upang yurakan ng mga tao. Hindi dahil sa mali ang doktrina, kung hindi dahil ipinakita mo ng ilang beses sa pamumuhay mo na yung doktrinang sinasabi mong tama, hindi mo ipinamumuhay, kaya wala nang sumiseryoso sa'yo. Nahahalin tulad ito sa kwento ng mga pambata, ng isang lalaking bata na sumisigaw, "May lobo, may lobo, may lobo." At ang mga nakatira sa village ay lumalabas para saklolohan yung bata sapagkat nandun na yung lobo na kumakain ng tao. At makikita nila yung bata na nagtatawa lamang, wala palang lobo. Hanggang sa dumating yung panahon na dumating nga ang lobo, ang mabangis na lobo. Sumisigaw ang bata ng tulong, "May lobo, may lobo!" Hindi dumating ang mga tao sapagkat inakala nila na ang bata ay nagsisinungaling na naman. Tumingin tayo sa banal na kasulatan. Hindi ba si Lot, nang sinabi niya sa kanyang pamilya, may hatol na darating, hindi naniwala sa kanya ang pamilya niya. Sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, akala nila nagbibiro lang si Lot. Kaya mga kapatid, kahit ang tao hindi maniwala kay Kristo, tama si Kristo. Ang doktrina ni Kristo, yan ang batayan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero huwag nating hayaan na sa pamamagitan ng ating mga buhay, ang ating pagsasalita ng tama ay mawala ng kabuluhan sapagkat yung sinasabi natin, hindi natin ginagawa. Kaya nga, mabuting siyasatin natin ang ating sarili sa liwanag ng mga doktrina ng Panginoong Hesukristo. Kaya't paulit-ulit na sinasabi na ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating mga paa. Sapagkat ang daigdig ay madilim, malingit ka lang ng isang saglit. Ang haharapin mo ay kadiliman na, kailangan lagi mong ilagay ang salita ng Diyos sa unahan. At huwag kang pipihit sa kanan o sa kaliwa. Sapagkat kung ang mata mo ay masama, o anong laki ng iyong kadiliman. Ayan ang pangangaral ng nakaraang linggo. Kaya nga, ang panawagan, sapagkat kailangan nating ituro ang doktrina ni Kristo sa iba. Kailangan ng doktrina ni Kristo ay maging pamantayan ng pamumuhay ng lahat ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. At kung nasumpungan mo na tuwid ang doktrina ni Kristo, ay kailangan mo yang ituro sa iba. Subalit kailangan natin magsiyasat palagi upang huwag tayong hatulan. Sapagkat kung mahahatulan tayo, parurusahan tayo ng Panginoon. Anong sinabi ni Apostol Pablo? 1 Corinthians 11, verse 31. 1 Corinthians 11, verse 31 hanggang 32. Kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat, kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulan kasama ng sanlibutan. Kapag ang pangalan ng Panginoon ay nagagasgasan na masyado at napapahiya na, gagawa na ang Panginoon para huwag tayong mapahamak kasama ng sanlibutan. Mabuti pa'y kilalanin natin ang ating mga kalagayan sa harapan ng Diyos. Ngayon, sa pagtuturo ng doktrina ng Panginoong Hesukristo,
pangalawang bagay, ay dapat mag-ingat din tayo sa pagtuturo. Nandito tayo sa verse 6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ni hagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang paa at mangagbalik at kayo naman ang lapain. Saan inalintulad ng Panginoong Hesukristo ang paghahari ng Diyos? Sinabi niya sa chapter 13, verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang kayamanang natatago sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakan, yumaon siya at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilik, at binili ang bukid na yon. Gayon din naman ang kaharian ng langit, ay katulad ng isang taong nangangalakal, na humahanap ng magagandang perlas. At nang makasumpong siya ng isang mahalagang perlas, yumaon siya at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilit para mabili niya ang mahalagang perlas na yon. Ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng kayamanan at isang perlas na walang kasing halaga. Kung kaya't ang doktrina ni Kristo ay nagsasabing, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Ituring ninyo ang paghahari ng Diyos na mahalaga at walang kasing halaga. Ganon ang mga taong tunay na nakasumpong sa kaharian ng Diyos. Sila ay mag-iingat nito. Sila ay magagalak dito. Sa sobrang kasiyahan nila, hahamakin nila kahit sarili nilang ari-arian para lang makuha ang kayamanang na kay Kristo. Sukdo lang iwala mo ang iyong buhay alang-alang kay Kristo para matamo mo yung buhay na nagmumula kay Kristo. Nalilimutin mo ang iyong sarili, papasanin mo ang kanyang krus at hindi yan gagawin ng mga taong hindi nakatagpo ng kayamanan sa Diyos. Sapagkat maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Gagamitin niya ang relihiyon para sa pera, gagamitin niya ang relihiyon para sumikat, pero hindi para mamatay sa sarili, para maluwalhati si Kristo. At ang mga bagay na ito ay kahangalan sa sanlibutan. Ito ay nakatitisod sa sanlibutan. Yun ang mga tunay na mapapalad. Yung mga taong pipiliing maging maamo. Ang magnasa para sa katwiran ng Diyos. Ang magtiis alang-alang kay Kristo. Ang gumawa ng mabuti hindi dahil sa iyo ay kanilang moral na obligasyon, kundi kanilang obligasyon yun sa harapan ng Diyos na nakakita ng lahat. Yun ang mga taong mayroong walang hanggang kayamanan sa langit. Subalit, kagaya ng sinabi na, hindi lahat nakasumpong nito. Hindi lahat magpapahalaga nito. Hindi lahat mag-iingat nito. Hindi lahat na siseryoso kay Kristo. May mga aso na sinasabi ng banal na kasulatan, may mga baboy na hindi magpapahalaga sa mga bagay na banal at sa mga kayamanang walang hanggan. Na sinabi ni Apostol Pablo na may lubos na kabigatan sa kanyang puso, ang kanilang Diyos ay kanilang mga tiyan. Kung anong nakakahiya, yun ang kanilang ipinagmamalaki. Sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. At sinabi ng Panginoon, huwag niyong ibibigay ang banal na bagay sa mga taong ganyan. Maliwanag ang pagkakasulat. Sino ang mga aso? Sino ang mga baboy na tinutukoy dyan? May paliwanag si Apostol Pedro. Pumunta tayo sa 2 Peter chapter 2 verse 20.
2 Peter chapter 2, verse 20 hanggang 22. Pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa o sa pagkadumi sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan, mahawaan, at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa sa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglubalob sa pusali, ang baboy na nahugasan. Ito'y tumutukoy sa mga taong minsang naliwanagan sa kanilang pagkakilala kay Kristo, nagpakita na sila'y humiwalay sa sanlibutan. Sila'y nasa daan na ng kabutihan. Subalit sa kahuli-hulihan, sinasabi ng talata, sila'y narumihan uli. At pagkatapos na daig ng sanlibutan, at pagkatapos ang kanilang kalagayan ay naging mas masahol pa kaysa nung una, nasabi nila naligtas sila. At ang sabi ni Pedro, sana hindi mo na lang narinig ang katotohanan. Sana hindi mo na lang naranasan na minsan makabahagi sa mga banal na bagay. Alam mo saan ito tumutukoy? Karaniwan dito, yung mga nagpapakilalang Kristiyano na walang banal na pamumuhay. Mga apostate. At karaniwan dyan na baptize pa. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan? Ang mabuti lalong magpapakabuti. Ang masama lalong magpapakasama. Nang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa mga huling araw, lalong magiging masama ang panahon. At iingatan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, ang kanyang mga tao sa pagtutuwid niya, sa pagdudoktrina niya, ang mga tao ng Diyos ay magiging sakdal. Ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag nang paulit-ulit ng pagtuturo sa mga taong lantarang nagpapakita ng walang pagpapahalaga sa paghahari ng Diyos. Dahil pag natutunan nila yan, babalikan ka niyan at gagamitin sa iyo yan. Lalapain ka ng aso, susuwagin ka ng baboy ramo. Ay nasabi ng Panginoon. Kaya kahit ang mga pastor, sinabihan ni Pablo sa sulat niya kay Tito, yung may mga hidwang pananampalataya, 1, 2 pagsaway itakwil mo sapagkat hinahatulan niya ang sarili niya. Walang ibang wawasak ng ating pagiging magkapatid sa Panginoon sa iglesyang ito. Hanggat nananatili tayo sa salita ng Diyos, walang ibang maghihiwalay sa atin. Klase lang ng pagtanggap sa salita ng Panginoon. Nandoon na tayo. Sa daigdig na ito, hindi tayo magiging walang kapintasan. Mayroon at mayroon tayong magiging pagkakamali at mayroon tayong magiging katitisuran.
Pero ang problema sa marami, hindi makikinig sa pagtutuwid. At ikasasama pa nila ng loob ang pangangaral ng salita ng Diyos. Anong gusto mo? Magsinungaling ako sa iyo para manatili ka rito? Hindi ba ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng katotohanan? Kung hindi katotohanan na magbubuklod dito sa atin, anong Espiritu ang kumikilo sa atin? Ngayon, kung dumating sa punto na ang Kristiyano ayaw nang makinig at ayaw nang magpatuloy, hindi na natin yung problema. Naranasan mo na minsan lumapit ka sa Panginoon at ginawan ka ng Panginoon ng mabuti at na sinabi mo na sa ilang sandaling panahon nakatikim ka ng kalayaan kay Kristo. Hindi naman natin nakita ang puso. Pero kung sa huli, para ka lang ding asong babalik sa kung saan ka nang galing, tama na magturo tayo ng doktrina. Pero wala sa atin sa pagtuturo natin ang pamimilit sa tao na hindi natin pinipuwersa ang tao maniwala. Gaya ng sinabi ni Abraham kay Lot, pag kumanan ka, kakaliwa ako. Pag kumaliwa ako, kumanan ka. Maghiwalay tayo ng landas. Bakit? Yan ang sinabi ng Panginoon. Siyang sa Diyos ay makikinig ng salita ng Diyos. Ang problema ng doktrina natin ay hindi dahil sa ito'y mabigat o sinasabi ng iba dogmatic. Kilala mo ba si Kristo? Narinig mo ba? Kung kilala mo si Kristo, ano sa palagay mo, paano magkokomentaryo si Kristo sa kasamaan ng sanlibutan ito? Magpapagamit ba siya sa mga payaso, mga politiko na gagamitin ang salita ng Diyos para magpaimbabaw? Yung ganun bang mga palabas, ipapasok din natin sa loob ng iglesia na daigdig na ito ay punong-puno ng kasinungalingan at pagkatapos magsisinungaling pa tayo sa isa't isa? Hindi, mga kapatid. Sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa atin at tayo'y mga taong pinalaya, dumadami lang ang kasalanan nila sa Diyos. Kung bibigyan natin sila ng pagkakataon na sumuwag. Kung ayaw mo maglingkod sa Diyos, manahimik ka na lang dyan at huwag kang maglingkod sa Diyos. Baka sakali dumating ang panahon, kilusin ng Diyos ang puso mo. Bumalik ka kung bibiyayaan ka ng Diyos. At pagbalik mo, ang una natin pag-uusapan, doktrina ng kaligtasan. Gayon pa man, kaya maraming hindi makabalik-balik sa pananampalataya. Bakit? Hindi ka na nga naglingkod. Kung ano pang pinagpo-post mo sa Facebook, nanira ka pa. Yung natutunan mo sa amin, ginamit mong justification ng kagaguhan mo. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, huwag ibigay ang perla sa baboy. Huwag ibigay ang banal na bagay. Sa makatuwid ang aplikasyon nito, matuwid din. Hindi dapat makabahagi sa gawain ng Diyos, ni sa mga ministeryo nito, ang mga taong hindi nagpakita ng ebidensya ng bagong buhay kay Kristo. Isipin mo, para kang si Judas. Minsan nakabahagi ka pa sa pagtuturo ng bata, naging kabahagi ka pa sa paglilid ng mga young people, at pagkatapos, tatalikod ka sa pananampalataya. Anong sasabihin ko sa iyo na hindi mo alam? Alam mo, hindi mo lang iniintindi. Lalo na yung mga matatagal na Kristiyano na walang pundasyon, walang patutuo. Tagal-tagal mong Kristiyano, hindi ka natutong lumakad sa lakad ng banal na Espiritu. Anong salita ang sasabihin ko sa iyo na hindi mo alam?
Ang problema, ang doktrina ay malapit na sa iyong puso. Nandyan na sa iyong bibig. Kaya lang, parang kagaya ng unggoy, papiliin mo yan, saging o pera, ang pipiliin yan, saging. Ang tingin niya sa pera, papel, ordinaryong papel. Pero papiliin mo ang tao, pipiliin niya yung pera, tapos ipambibili niya ng maraming saging. Ang ibig ko sabihin, hindi natin papahalagahan yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya nga't maliban na ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi natin problema sa daigdig na to, yung mga taong walang pananampalataya. Isinugo tayo upang sila'y abutin, akayin. Ang malaking katitisuran sa daigdig na to, yung mga nagpapakilalang Kristiyano na walang malakristong pamumuhay. Yan ang pinakamahirap dalhin sa Panginoon. Bakit? Akala nila may banal na espiritu sila. At pag binasahan mo ng Biblia, ang pinakapaborito nilang talata, yung nasa verse 1. Huwag humatol ng hindi mahatulan. Sige, ganito pala. Sige, magpatuloy ka sa landas mo. Huwag tayong magsama. Sapagkat habang naririnig mo ang doktrina ni Kristo, magagalit ka lang. At ang lingkod ng Diyos hindi dapat nakikipag-away. Hindi ka pwedeng maging mangangaral na mainitin ang ulo mo. Chapter 2 ng 2 Timothy. Sapagkat kailangan maging mahusay sa pagtuturo. Baka sakali ang Diyos ang magbigay sa kanila ng kaliwanagan. Lalo na't masama ang panahon. Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo patungkol sa huling araw? Verse 7, 2 Timothy 3, verse 7, sila ay laging nagsisipag-aral at kailan pa man hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Aral ng aral, pero habang nag-aaral, lalong nalilito, lalong naliligaw. Mga taong naikot ng lahat ng relihiyon, wala pa ring paninindigan patungkol sa kung sino ang Diyos. Aral ng aral na hindi nakakarating sa katotohanan. Bakit? Kung paanong si Jannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Kung naghahanap ka ng katotohanan, kung anong nabasa mong sinasabi sa salita ng Diyos na katotohanan, nalulunukin mo yan kahit masakit. Hindi mo lalabanan yan. Sapagkat kung narinig mo ang katotohanan, nagkaroon ka lang ng bagong kaalaman. Pero hindi ka makakarating sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip. Mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Ngunit sila'y hindi mga magpapatuloy. Anong ebidensya ng banal na espiritu? Pagpapatuloy. Kaya nga kahit gaano kahirap ang sanlibutan ito, anong iniwan ng Panginoon sa iglesia? Banal na espiritu. Madali lang gumawa ng mabuti kapag marami kang pera. Madali lang gumawa ng mabuti sa mga taong gagawin sa iyo ng mabuti, pero gawin mo yan habang nabubuhay ka sa mga taong baliktad doon sa inaasahan mo. Ang hirap magpatuloy. Ang hirap magpatawad ng paulit-ulit. Ang hirap umintindi. Pero mga kapatid, hanggat sasabihin ng kapatid natin, turuan niyo ako, ituwid niyo ako sa salita ng Diyos. Tulungan natin ang kapatid natin. Pero sasabihin ng tao, wala na akong bahagi kay Kristo. Bahala na ako sa buhay ko. Sige.
Humayo ka. Sa mga sinabi mo, pinatunayan mong aso ka lang talaga. Ang kagalakan mo at ang kumpiyansa mo nasa laman at wala sa Espiritu ng Diyos. Naalala ko bigla, sa Filipos 3, meron yung nakasulat. Isipin mo, kung hindi ipangangaral ang tuwid na doktrina ni Kristo sa iglesia, mapupuno lang tayo ng mga tao sa iglesia. Pero hindi mamumuhay kay Kristo. Filipos 3:2, mag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsiingat kayo sa mga pagtutuli o yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, nagpapasok ng kautusan, ng legalismo, ng tradisyon sa iglesia. Kaya anong gagawin natin sa doktrina ni Kristo? Una, ituturo natin sa iba sa paraang makatuwiran at walang paimbabaw, na una sa lahat, nagbubukal sa ating personal na pagsunod. At mag-ingat din tayo doon sa mga taong lang tarang tinatakwil si Kristo. Napakaraming taong nangangailangan sa Panginoon. Napakaraming tao na naghihintay sa Panginoon. Huwag nating ubusin ang oras natin sa mga aso at sa mga baboy. Gayon pa man, isa lang ang sikreto para mapagtiisan natin, lagi natin silang ipapanalangin. Sapagkat maliban na baguhin ng Diyos ang kanilang kalikasan, ang kanilang puso, hindi sila magbabago. Walang mabuting gawa ang magpapabago sa kanila. Tinitignan pa nga nila yung mabuting gawa natin sa kanila na pakikipagkompromiso at pag-ayon sa kanilang masasamang gawain. Ang kailangan dyan, paninindigan sa doktrina at pamumuhay sa salita ng Diyos. Malay mo, isang araw, yung mga nagsipagtalikod sa pananampalataya ay hipuin ng Diyos na magsipagbalik. Ngayon, kung hindi mo gagampanan ang gawain mo sa Panginoon habang nandito ka, pag bumalik sila, kung anong itsura mo nung umalis sila, ganun ka pa rin pagbalik nila. Wala kang ikinalago. Wala kang natutunan. Ipagpatuloy natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Bahala na ang Panginoon sa kinabukasan na iglesia. Pangalawa, ang doktrina ng Panginoong Hesukristo ay dapat sundin para sa ikapapakinabang ng mga nangangailangan. Ang pananampalatayang Kristyanismo, ang pananampalatayang Kristiyano ay praktikal na pananampalataya. Una sa lahat, nagbabago ito ng buhay. Una sa lahat, ang mga tao mapag-imbot, kapag ka pumasok sa kaharian ng Diyos, ay natututong maging mapagbigay. Hindi makasariling pagbibigay. Pero paano inumpisahan ng Panginoon ang paggawa ng mabuti sa kapwa dito sa binasa natin? At ito ay kapansin-pansin na inumpisahan ng Panginoon ang pagtuturo sa paghikayat sa kanya mga alagad na manalangin. Pero makikita nyo sa dulo kung bakit ang punto neto ay pagtulong sa iba at hindi basta pananalangin. Basahin natin sa chapter 7. Verse 7, magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak,
Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Bakit inumpisahan ng Panginoon sa pananalangin? Tinatawagan niya tayong humingi sa Diyos. Sapagkat ang paghingi at ang paghahanap sa Diyos ay may katiyakan na tutugunin tayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay mabuting Ama. Umaapila ang Panginoong Hesukristo sa konsyensya ng kanyang mga alagad, sa konsyensya ng kanyang mga tagapakinig, na kahit tayo dito sa lupa na hindi tayo mga perpektong magulang, marunong tayong magbigay ng kung anong mabuti sa ating mga anak. Sinisikap natin na huwag tayong mapintasan bilang mga magulang. Kahit na alam natin na hindi tayo perpektong mga magulang. Dahil lalong higit ang Ama natin sa langit na kayang magbigay ng kung anong mabuti sa kanyang mga anak kung hihingi ang mga anak niya sa kanya. Kaya nga, inaanyayahan niya tayong humingi sa Kanya. Pastor, anong kinalaman yan na ang doktrina ng Panginoon ay dapat natin sundin para ipamuhay natin para sa pakinabangan ng iba? Tignan mo yung conclusion sa verse 12. Kaya yun ang key. Therefore, kaya lahat ng bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Anong kaugnayan niyan sa panawagan sa pananalangin? Napakahalaga ng pananalangin sapagkat higit kahit kanino, kailangan natin ang habag at tulong ng Diyos sa langit. Kaya nga ang hindi pananalangin ay nagpapakita ng pagmamalaki sa Diyos. Sa pagtawag, pagkatok, at paghahanap sa Kanya, ipinapakita natin sa Ama natin sa langit na umaasa tayo. At siya ang inaasahan nating panggalingan ng lahat ng ating mga pangangailangan dito sa lupa. Inaasahan natin na gagawan tayo ng Diyos ng mabuti. Kaya tayo nananalangin. O Diyos, gawan mo ko ng mabuti. O Diyos, kahabagan mo ko. Kaya maging ganun din tayo sa kapwa natin. Kaya sinabi niya, kaya lahat ng bagay na ibig ninyong sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Ito ang summary ng kautusan at ng mga propeta. Ito ay universal na salawikain. Actually, sinabi na yan ni Confucius, nang nauna pa. At binanggit na yan ng mga pilosopong Griego. At binabanggit din yan ng mga dakilang rabay kagaya nila Hillel at ni Shammai, mga otoridad sa interpretasyon ng Torah. Subalit, sinasalamin nito yung universal na ethics ng pakikipagkapwa-tao. Ayaw mong gawan ka ng masama, huwag kang gumawa ng masama. Gusto mong gawan ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Magkakaroon ng kapayapaan. Bakit binanggit ito ng Panginoon? Sapagkat ipinapakita ng Panginoon sa kanyang pagtuturo na ang kanyang doktrina ay hindi basta moralistang pagtuturo. Hindi na parito ang Panginoong Hesukristo para lamang magkaroon tayo ng mabuting pakikisama sa isa't isa. Sapagkat ang ganong pakikisama sa isa't isa na nakabatay sa filosofiya ng tao ay madaling mabigo at mawasak. Kung di papansinin ninyo, nilalayo ng Panginoon na higit sa lahat, mapabuti ang pakikisama natin sa Diyos. Kung naniniwala ka na merong isang tinatawag ng mga Indian na karma, na merong batas ang kalikasan
Kapag naghasik ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Hindi ba mas dapat nating paniwalaan na kailangan mong ayusin ang relasyon mo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay? At kapag ka maayos ang pakikitungo mo sa Diyos, magiging maayos din ang pakikitungo mo sa kapwa mo. Hindi na importante kung gagawan ka niya ng masama o ginawan ka niya ng masama. Kung hindi ang paggawa mo ng mabuti, ginagawa mo na lang yan sa harapan ng Diyos. Hindi na importante kung anong gagawin ng tao. Dahil sa katotohanan mga kapatid, hindi palagi nagagawin sa atin ng mga tao ang kabutihang ginagawa natin sa kanila. Sa kabila, nagagawin natin sa kanila yung kabutihang inaasahan nila, nagagawin nila sa atin. Hindi laging patas ang puso ng taong makasalanan. Paano ka nakakatiyak na gagawin mo sa iba ang mga bagay na nais mong gawin nila sa iyo? Hindi ba kung sino ang sinungaling, sila pa ang kunwari na naghahanap ng katotohanan? Sino pang naghahanap ng patas na paglilitis? Yun ang mga mandarambong at mga mandaraya at tumataka sa hustisya. Pero naghahanap ng patas na paglilitis. Subalit sinabi ng Panginoon Jesucristo na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa bilang pagkilala sa kabutihan ng Diyos. 5:39 ng Matthew. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi. At huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabing iibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. At idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Bakit kailangan mong mahabag sa iba? Kasi nangangailangan ka rin ng habag galing sa Diyos. Di ba yan ang hinihingi mo sa Panginoon araw-araw? Yan ang dahilan bakit kumakatok ka sa langit, kung bakit iniluluhod mo ang iyong tuhod. O Diyos, mahabag ka sa akin. Araw-araw yan ang hinihingi mo sa Diyos. Bakit hindi ka mahabag sa iba? Samantalang sinasagot naman ng Diyos na hindi ka nagkukulang ng habag. Ang kanyang biyaya ay sapat araw-araw. Bakit ka madamot? Nakakalimutan mo ba na lahat ng bagay na meron ka ay minsang hiningi mo sa Diyos at hindi ipinagkait sa iyo ng Diyos? Bakit mamahalin mo lang yung mga taong makikinabang ka? Bakit hindi mo yan isusugal sa mas malaki at dakilang layunin ng pagtataguyod ng kaharian ng Diyos? Kasi maliit ang pakinabang. Nakakalimutan mo ba na lahat ng merong sasabihin mong sayo, kung hindi mo man yan ipinanalangin, may nanalangin yan para sayo. At pagkatapos, manggugulang ka sa iba, hindi ka magtatapat sa Panginoon. Gawin mo kung anong gustong, gawin mo sa iyong iglesia ang gusto mong pakikitungo sa iyo ng Diyos. Naintindihan niyo mga kapatid, bakit ganun yung sinasabi ng Panginoon? Pag nangangailangan tayo, humihingi tayo sa Panginoon.
At pagkatapos, pag humihingi sa atin, hindi tayo tumutulong. Kailangan natin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya paging mapagmahal sa iba. Minsan nga kahit hindi mo tinatawag ang Panginoon, hindi ka niya pinababayaan eh. Tapos ikaw tatawagin ka pa. Oh, napakahusay ng doktrina ni Kristo. Minsan nga ikaw mismo hindi mo alam kung anong kailangan mo. Ang Panginoon nakikialam sa buhay mo. Kasi minsan para tayong bata na kung anong makakasakit sa atin, yun ang ipinagpipilitan natin sa Diyos. Ayaw natin yung gulay na nilalagay ng ama natin, na magulang natin sa lamesa natin, ang hinahanap natin, yung processed food at saka yung candy. Ayaw natin ang kalooban ng Diyos kasi hindi matamis sa panlasa. Hindi ba pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon? O hindi magmalasakit ka rin sa iba? At punuin natin ang iglesyang ito ng pagmamahal. Kagaya ng pinagsama-sama lamang tayo ng Panginoon dito dahil sa kanyang pag-intindi sa atin. At maglingkod tayo sa Panginoon. So, kaya maging mahabagin, kagaya ng nangangailangan ng habag. Maging mapagpatawad, kagaya ng pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at patuloy tayong nangangailangan ng paglilinis sa araw-araw. Maging daluyan tayo ng biyaya, kagaya ng kung wala ang biyaya ng Diyos ay wala tayong kabuluhan. Tatapusin natin ito sa pagbabasa sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Roma 15, Romans 15, verse 1 hanggang 7. Tayong ang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay ng lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Maidagdag ko na dinala niya ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat tayo'y nagsigaling. Sapagkat, verse 4, ang anumang bagay na isinulat ng una ay nasusulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Ano ang Diyos? Diyos ng pagtitiis. At paggiliw. Verse 6, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luluwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo. Gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Sundan natin sa Galatia 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinahunan o kahinhinan. Na inyong papagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso.
Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Mahirap maging paimportante, mga kapatid, dinadaya mong sarili mo. Verse 4, ngunit siyasatin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. So yung sinasabi dun sa verse 4 na siyasatin na ang kanyang sariling gawa. Pagdating sa verse 5, ikaw ba? Pinapasan mo ba yung pasanin mo? Baka mamaya pinagmamalaki mo yung pagpasan mo sa kabigatan ng iba. Sa totoo lang, ang dami mong problema sa buhay mo na hindi mo inaayos. Ang dami mong pagsuway na hindi mo itinutuwid. Hindi ba kapareha siya ng sinasabi ng Panginoon kanina? Mamaya, tulong ka ng tulong sa kapatiran mo na siya lumakad sa pananampalataya, ikaw, numero 1 ka, hindi ka lumalakad sa pananampalataya at para sasabihin mo, importante ka sa iglesia, dinadaya mo sarili mo. Verse 6, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Amen. Kaya nga, kung hindi ka napapagod, anong gagawin mo? Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na, especially sa mga kasambahay sa pananampalataya. Hindi mo uunahin ang unsaved, unahin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Baliktarin mo yan, babaliktad din ang buhay mo. Dahil ang kapatid mo, kahit wala kang pera, hindi ka tatraydorin yan. Dahil isa kayo ng Espiritu. Pero ang taong walang Diyos, pag wala ka ng pera, mag-isa ka na ulit. Magiging mag-isa ka na lang uli. Ngayon, tapusin natin dito. Tapusin natin to sa pananalangin. Tutulungan natin ang mga kapatid natin. Kung may mga kapatid natin, meron mang kailangan pang ituwid at itama sa sarili, tiisin natin, ituwid natin habang binabantayan natin ang sarili natin. At pagkatapos, lagi nating alalahanin kung paano tayo nangangailangan sa Diyos, ganun din sila nangangailangan sa Diyos. Manalangin tayo. O Diyos banal at makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Nangingi kami sa iyo ng tawad sa aming mga kasalanan. O Diyos, kailangan naming hatulan ang aming sarili. Kailangan naming siyasatin ang aming mga sarili kung kami ba ituwid sa iyong harapan. Kung ang aming mga ginagawa namin at ang aming mga ninanasa ng puso ay ayon ba sa iyong salita. At mandaraya ang puso
Kaya't kailangan po namin ang iyong pagsisiyasat. At kinausap mo kami. At pinaalalahanan mo kami at itinuwid mo kami ngayong umaga, Panginoon. Tulungan mo na kung paanong dinadala namin ang bawat isa sa pananalangin, ay dadalhin din namin sa mga kapatid namin ang bunga ng aming mga pananalangin. Kagaya mo na lahat ng inumpisahan mo sa amin ay tatapusin mo, ay maging ganun din kami, Panginoon, sa aming kapatid, na sa umpisa kaming makikibahagi sa kanilang buhay, ay hindi kami tatalikod hanggang sa ang kapatid namin ito ay mapabuti sa kabila man ng maraming pagsubok. Hindi kami susuko sa aming kapatid sapagkat may mga taong hindi sumuko para sa amin na dinaluyan mo ng pananampalataya. Kailangan may magpasan ng krus ni Kristo. Kailangan may magbandera ng watawat upang ang mga naliligaw ng landas ay may mababalikan sa lugar na ito. At o Diyos, palakasin mo ang aming pananampalataya at kahabagan mo kami hanggang sa lahat ng bagay ay mailagay sa ayos at pupurihin ka namin kasama ng mga anak na ipinagkatiwala mo sa amin. Ay sasambahin ka namin sa lugar na ito hanggang sa langit pagka kami iyong tinawag. Linisin mo ang aming mga puso sa lahat ng pagpapaimbabaw. At lagi mong lagyan ang puso namin ng pagnanais na ilagay ang lahat sa kaayusan at ilagay ang lahat sa kabutihan. Lahat ay lagyan ng mabuting plano. Lahat ay gawing mainam para sa iyong kaluwalhatian. Bigyan mo ng lakas ng katawan at isip ang lahat ng nagtatrabaho. Bigyan mo ng focus ang lahat ng nag-aaral. At ang lahat ng bata na dinala mo sa iglesyang ito, pang aming patnubayan hanggang sa kanilang pagtanda, ay ingatan mo sa iyong sariling kamay. Ang mga bata, ang mga young people, hanggang sa mga matatanda. Palakasin mo ang mga lalaki sa iglesia. Katuwang sa mga kababaihan sa pagsuporta, maitaguyod namin ang iyong kalooban sa lugar na ito. O Diyos, magligtas ka ng mga kaluluwa at gamitin mo ang aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.